Super Bowler strat. Ngayon ko na lang ulit nakita yung Super Bowler. Sir, delikado ka dito! Sino kukuha ng Town Hall? And Moises strat. Ito na, multiple Quake spell. Giant Arrow. Rocket Backpack! Okay, 2 in B. Quake spell. Fireball! Giant Arrow. Rocket Backpack! Teka lang, huwag mo sabihin. Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay Boom Academy versus Win or Die. Ito ay Aura ko Season 2 Week 1. Grabe yung bakbakan agad dito sa first round nila. Boom Academy versus Win or Die. Players dito ng Boom Academy ay si Seven, Kinara, Soap Meow, si Izu, and si Linluan. Sa Win or Die naman, kilala nyo to. Former only esports. Si Crispy, si Spiz, si Bepis, si Palma, and si Paul. Good luck both teams. Okay, ito na si Palma. First attacker ng Win or Die. Good luck. RC Walk Root Rider Valkyries. Electro Boots Rocket Spear. Giant Arrow Action Figure. Fireheart Rocket Backpack. And Eternal Tomb Rage Gem. May Moises strat si Palma. Meron siyang Moises strat. Okay, extra in B para ma-redirect yung pating ng RC. Mayroon pa siyang dalawang invis dito. Buhay pa yung kanyang Spirit Fox. Oy, namatay na si Spirit Fox. Gagamitin niya pa ba yung last invi? Oh! Grabe! Nicely done. Para kay Palma, good start. Na-snape niya pa doon yung multi-arch tower bago i-recall. Oy, eto na! Multiple quick spell! Giant Arrow! Rocket Backpack! Ay, sayang! Hindi nakuha yung Clan Castle. Wala pa naman siyang poison spell. Pero tignan natin. Hindi niya nakuha yung Clan Castle. Uy, ang sakit ng lava launcher. Ano yun? Sino binabanatan? Si Warden ba? Hindi, RC pala. RC yung low. Oy, witch pa ata yung laman, sir. Ah, hindi. Namatay na yung witch. Skeletons na lang yung natira. Nagpop na rin pala siya dito ng Rocket Spear kay RC. Mamatay na si RC dito. Gagamitin niya na ba yung Eternal Tomb? Gagamitin niya na ba yung Eternal Tomb? Ililigtas niya ba si Royal Champion dito? Okay, buti na lang. Heal ng healers yung Royal Champion niya dito. Matalino yung healers. Iniipit niya pa rin dito yung kanyang Eternal Tomb. Ayan na. Nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Binibigyan siya ng problema nitong isang piso na lang pala to. Wala nang spell support dito si Palma. And meron pang poison spell compartment si Linluan. Tignan natin. Ay, may lava launcher pa. Grabe yung pwesto ng lava launcher, guys. Aray ko, free hit to. Free hit malala, di ba, Charlotte? Makakadepensa yung base ni Linluan dito. Free hit yung lava launcher, oh. Solid, pwede na iga yung live. May landscape format na. Bossing. Kapal na ng buhok mo, boss Ken. Pagupit ka na. Rocket Backpack. Kuya, di naglalag live mo ngayon. Ang lucky mo today, Eme. Oh! Oo nga, no? Parang wala nagrereklamo. Naglalag ako ngayon, ha? Mukhang nakikisama na maganda ang ating computer. Which is good. Si Queen na lang yung natitira dito with healers. Sayang. Pero yun nga, high percentage pa rin naman yung makukuha dito ni Palma. Nice try lang, pero nice defense para kay Linluan. Enti lang kay Palma. Kaya ito na si Soap Meow. Soap Meow, ang first attacker ng Boom Academy. Meron siyang 5 lightning spells, 2 earthquake, zap throwers ang baon niya dito. Wow, tinigilan muna ni Soap Meow yung Moises strat. Zap muna yung baon niya dito. Kasi walang pwesto ng Giant Arrow talaga. Sobrang alanganin, walang pwesto ng Giant Arrow pala. Okay, gets. Kaya pala hindi niya magamit dito yung Moises strat. Okay, zap, quick. Aray ko, teka lang. Hindi niya nakuha dito yung monolith. Wrong tile ata dito yung zap ni Soap Meow. Or hindi talaga abot. Ewan ko. Anyways, eto na si Dragon Duke. Rekta agad sa may Revenge Tower. Log launcher yung gamit ng Siege Machine.
pag natalo ba dyan, automatic laglag na. Oo, alam ko. Pag mga early rounds ng tournament, laglag na agad yan. Pag natalo dito, laglag na agad. Basta yung umpisa, laglagan agad yan, guys. Pagdating minsan ng mga second stage, dun pa nagkakaroon ng mga double elimination eh. Pero usually, pagka early rounds, single elimination lang yan. Eto na si Queen sa may right side. Si Dragon Duke nategi na. Madami pang spell support dito si Soup Meow. Eto na si King. Naka-Stick Horse and Giant Gauntlet. May Rage Spell Compartment pa dito. Masakit to ah. Masakit to. Triple multi-itis under ng Rage Spell Tower. Oy, ang ganda ng ginawa ng King. Pumasok sa loob. Okay, nagpop na siya dito ng Giant Gauntlet. Kaya lang, distracted pa ata yung Barbarian King. Hindi, ayun na. Ayan na. Tornado Trap activated. Actually, looking good to para kay Soup Meow. Looking good para kay Soup Meow. Meron pa siya ditong revive spell para kay Dragon Duke. Meron pa siyang spell support. Mukhang basag na naman to, sir. Soup Meow. Boss, parang isang linggo ka nang hindi sumasablay. Tao ka pa ba? Sobrang taas ng hit rate ni Soup Meow. Ang matindi pa nun, guys, first attacker siya. So meron lang siyang konting time para magplano ng attack. And lagi siyang consistent 3-star. Ilang matches na yung napapanood natin sa Boom Academy na laging 3-star attack si Soup Meow. Nicely done. Di nakadepensa yung base ni Crispy. Sobrang taas ng hit rate ni Soup Meow ngayon. Okay, ito na si Crispy. Pero mas mataas yung hit rate ni Soup Meow, guys ha. Pero hindi ibig sabihin na porke mataas yung hit rate gusto ko na. Nai-impress ako kay Nian kasi ang hirap i-execute ng Electro Dragon. Okay, eto na si Crispy. Meron siyang RC Walk Root Rider Valkyries. Doon ako nai-impress sa mga players na hindi common yung ginagamit na attack strategy and mataas yung hit rate sa ganong strat. Okay, nagpop na siya dito ng Haste Vial. Haste Vial and Electro Boots yung gamit niya kay RC. Dragon Duke, Rocket Backpack Fireheart, Giant Arrow Action Figure, Rage Gem, and Eternal Tomb. Pero isang quick spell na lang yung meron dito si Crispy. So baka ang gusto niya lang targetin dito itong Lava Launcher. Hindi ko sure ah. Or Clan Castle. Hindi, kailangan niya ng multiple quicks dito eh. And may poison spell siya. Lava Launcher nga lang. Okay, Giant Arrow, Rocket Backpack! Nice! Lava Launcher nga lang yung gusto niyang snipen doon. Meron siyang Eternal Tomb ha. Overgrowth spell and Totem spell na lang yung spell support niya. Ganda ng value ng Dragon Duke dito ha. Hindi abot. Ayun na, pumesto pa. Grabe yung pwesto ng Dragon Duke. Malayo sa, dikit lang. Almost range na. Ayun na. Kasi nabati kasi guys eh. Nabati. Ayun na, nag-activate yung Phoenix dito kay Dragon Duke. Teka lang, yung Town Hall? Teka lang, Crispy? Overgrowth spell sa may right side? Yung Town Hall, Crispy! Meron ditong multiple archers. Ang problema, meron ditong Defending Guardian. Ayun, buti na lang. Pumunta dito yung Teka lang, yung RC! Ah! Hindi, meron siyang Super Barbs. Meron din archer dito. So, makukuha naman yung Town Hall. May Booger pa. Okay. Kaya lang makakadepensa yung base dito ni Seven. Ang sakit nitong Rage Spell Compartment. Ubusin na lahat ng troops and heroes niya. Ayun nga. Makakadepensa yung base ni Seven dito and kakapusin dito si Crispy. Bias talaga kay Nian si Boss Ken. Siguro isa siya sa sa ginahangaan kong player sa ngayon. Pagdating dun sa Electro Dragon. Sa Electro Dragon strat lang guys ah. Pero pagdating dito sa ganitong Mass Dragon Riders strat, mas malinis mag-execute si Stars eh. Si Stars, since ito yung main strat na ginagamit ni Stars ngayon, yung Mass Dragon Riders with multiple spells, mas malinis mag-execute si Stars ng ganong strat eh. Pero pagdating sa Electro Dragon strat, si Nian talaga, impressive. Nice try lang para kay Crispy and nice defense para kay Seven. Decent percentage naman yung nakuha ng win or die dito pero hindi yun enough dahil meron naman 3-star attack dito ang Boom Academy. Palyado si Nian sa ground troops eh. Palyado si Nian sa ground troops. Ilang beses ko nakitang gumamit ng throwers yun. Puro palyado. Palubog.
Palubog yung ground troops niya ni Nian, pero pagdating sa Electro Dragons, siya yung pinakahinahangaan kong gumamit ng Electro Dragons. Active pa ba si Stars, boss? Yes. Nasa Zeus Esports si Stars. Okay, eto na si Seven. Good luck. JM says shoutout sa mga top tapers dyan. Oo, i-shoutout sa mga top tapers dyan. Again, yung top 1 top tapper ngayong gabi, bibigyan kita ng Archer Queen skin, bossing. Bibigyan kita ng Archer Queen skin. Sino ba nandyan? Si Yuzuha? Okay, multiple quick spell! Giant Arrow! Rocket Backfire! Okay, nakuha naman yung Clan Castle, Revenge Tower, hindi lang nakuha yung Lava Launcher. Okay. Hindi niya tinamaan ng Giant Arrow yung Lava Launcher. Eto na. Multiple throwers. Nag-activate na yung Phoenix dito kay Dragon Duke. Si King ay naka-Steep Horse, Giant Gauntlet, Rage Gem, and Life Gem para kay Grand Warden. Ni-recall out niya yung Queen. Nasa recall spell yung Archer Queen niya pagkatapos niya yung Giant Arrow kanina. Okay. Zoom out nga natin. Boss Ken, parang may sumilip sa may kama mo. Oh, sino sumisilip, boss? Si Klaus, boss, active pa? Si Klaus ay nasa Kari Esports. Ikaw prof ni Nian sa E-Drag, boss Ken. Ako yung master ni Nian sa E-Drag, guys. Ako yung nagtuturo sa kanya. Pilipino ba si Klaus? Hindi, boss. Japanese. Boss, nag-draw kami kanina pero hindi perfect, pero naputol 12 win streak namin. Bakit naputol draw? Oo nga, bakit naputol draw? Hindi ko rin alam, boss. Dapat hindi mapuputol yung kung draw. Hindi ko rin alam, boss. Baka nag-bug. Okay, meron na siyang access dito sa may Town Hall part. Meron pa siyang revive spell dito and invis spell. Teka lang, medyo nata-traffic dito si Seven. Grabe, sobrang tagal. Ano to? Habang buhay naka-freeze. Ano na nangyayari? May pag-asa pa ba? May monolith, guys eh. Dragon Duke niya dito, pwede niya i-revive tapos i-invi niya para pumunta sa monolith. Kaya lang, mamamatay din mamaya. May air defense kasi. Pero malamang, mamamatay pa yung Warden! Niraratrap ng Speeder! Okay, ginamit niya na si Dragon Duke, invi spell. Sir, ba't di mo sinama yan? Okay. Okay, gets. Pero sayang, makakatira pa dito yung monolith. Ayun na nga. Nakuha naman niya yung tunnel dito pero makakadepensa yung base ni Paul. Percentage kayo natalo. Pag hindi perfect sa draw, putol parehas win streak. Ayun pala. Ayun. Nice try lang para kay Seven and nice defense para kay Paul. Salamat sa info. Eto na si Bepis. Next attacker from Win or Die. Nag-start siya dito ng Dragon Duke. Fireheart, Stun Blaster, Life Gem, Rage Gem, Magic Mirror Action Figure, Snake Braces, Spikey Ball. Nag-pop na agad siya dito ng Stun Blaster. Uy, Witches yung laman. Okay, Poison Spell. Ayaw mo ba sa attack strat ni Kinara? Isa rin sa malapit si Kinara no? Yung nakaraan. Yung Moises strat tapos Fireball, Lava Loon Puppet. Ang ganda nun. Isa yun sa magandang attack na nasaksihan ko. Isa sa mga impressive attacks. Sa ngayon. Pero wala pa alam niyo pinaka-impressive attack na nakita ko so far. Ngayon sa Town Hall 18. Yung attack ni Kazuma pa rin. Yung attack ni Kazuma na Fireball Rocket Balloons na merong RC charge sa dulo. Yun, wala pa nakakabit nun para sa akin. Yun yung pinaka-impressive na attack para sa akin so far.
Okay, si Dragon Duke ay ni-revive niya sa may bandang taas and then Overgrowth spell sa Fire Spitter and Monolith. Meron pa siya ditong King and Queen's ability and spell support. Akala namin safe yung win streak sa draw. Oh, sa stars lang kayo draw pero sa percentage hindi. Ayun lang. First 30 seconds ni Kinara, ang dami nangyayari. Oo, impressive nga rin talaga yung attack ni Kinara recently. Asawaitin mo yung attack na yun, boss. Nandito rin sa TikTok, boss. Nasa profile ko yung ginawang attack ni Kazuma. Yung kay Kinara, nandito rin. Asawaitin yung attack. Nandun din. Yung full replay. Wow! 3-star secured para kay Bepis. Nicely done. So, first 3-star to ng win or die. So far, yun ang pinaka-impressive na attack sa akin. Yung attack ni Kazuma na Fireball Rocket Balloons. Tapos merong RC Charge sa dulo. Kasi grabing pinag-isipan talaga. Kumbaga parang lahat ng sides ng base, meron siyang plano. Ganda ng pagkakahimay-himay niya doon. About sa sabi niyo kanina na bawal magbenta sa COC, like bawal magbenta or bumili nga ako. Bawal talaga. Maraming gumagawa, maraming nagbebenta, maraming bumibili, pero against yun sa TOS ni Supercell, guys. Bawal yun. Kaya if ever maban yung account niya na binili or naban yung binibenta niyong account, huwag kayong magtataka. Wala kayong irereklamo doon kasi at the first place, alam niyo naman yung risk eh. Alam niyo naman na bawal yun, pero ginawa niyo pa rin. So, wala kayo ibang sisisin doon, kundi sarili niyo lang. Ito na, si Linluan. Next attacker from Boom Academy. Good luck. Wow, Super Bowlers! Snake Bracelet, Spiky Ball, Magic Mirror Action Figure, Eternal Tomb Rage Gem, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Good luck para kay Linluan. Super Bowler strat. Ngayon ko na lang ulit nakita yung Super Bowler. Parang kailan pa yung huling gumamit nito? Last week or last week? Hindi ko matandaan. Pero tignan natin. Good luck para kay Linluan. Hindi ba pwede ang max equipment sa mga hero? Max po yung mga equipments na gamit nila, guys. Ang problema, meron tayong modifier. Naka esports mode. So, ito yung esports mode. Ito yung pinakamahirap na mode as of the moment kay Clash of Clans. Ayan yung mode na ginagamit sa mga tournaments. Merong modifier. Yung mga defenses dito ay may 20% additional damage. Tignan nyo kung gaano kasakit yung mga defenses, guys. Ayan, no? Tignan nyo. Sobrang sakit dito ng scatter shot na nga ba sinasabi ko? Diba? Ayan. Ramdam nyo yung ano dito. Yung plus 20% additional damage ng mga defenses. And yung offensive heroes nyo ay minus 20% yung hit points and yung damage. So, mas malambot and mas mahina yung heroes nyo dito pag merong modifier. May esports modifier. Eto na, Super Bowlers. Si King ay nandito sa may left, sa may bandang kanan para mag-counter funnel. Early overgrowth spell sa may lava launcher. Jump spell sa may town hall part. Okay, nice. Sakto ata yung timing nito, boss. Ayan na nga. Hino-hold. Hindi, ginamit na pala yung Eternal Tomb kanina. Okay. Naka-Spirit Fox yung kanyang Barbarian King. Maganda yung value ng Flame Flinger dito, kaya lang aabutin na siya ng X-Bow. Super Minions, yun naman ang kanyang Flame Flinger. In B. Okay, Rage Spell, ginamit niya na dito. Ito yung mga Super Bowlers. Nag-pop na rin siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Ito na yung mga Bouncing Balls na under ng Rage Spell. Ito na si Dragon Duke para suportahan yung bandang ilalim. Out of spell support na dito si Linluan. Aray ko, both spell towers activated. Masakit to, sir! Ang sakit niyan! Yun lang, wala na siyang spell support dito sa back end. Dalawang rage spell compartment pa naman to and makakadepensa yung base ni Bepis dito. Yun lang. Sayang, wala na siyang spell support para dito sa both spell towers. Hindi niya kasi kumbaga, siguro ine-expect niya aabutin yung Eternal Tomb niya dito. Pero yung pinakamaganda dito talaga umabot yung Eternal Tomb once na nag-activate yung both spell towers. Kaya lang yun nga, kinailangan yung Eternal Tomb dito sa may early, sa entrance. Kaya ayun. And wala na siyang backup spell support sa dulo. Nice try lang para kay Linluan. Nung makalawa, Boss Ken, may nag-Super Bowler. Oh, hindi ko lang matandaan. Sa mga nagtatanong ko anong pinagkaiba ng esports mode and normal mode, visit nyo lang video. Oh! Punta kayo dito sa profile ko. Nandyan, nakapin. Hindi ko alam kung nakapin yun sa video ko. Sa profile ko pala, sorry. Nice try lang para kay Linluan. Nice defense para kay Bepis. Next attacker from Win or Die, I see Paul. Good luck.
No cam today. No camera on match today. Throwers. Another throwers. Mukhang throwers ang pinagpapracticean ng mga win or die ngayon. King, Rage Vial, Giant Gauntlet, Queen Magic, Mirror Action Figure, Life Gem, Rage Gem kay Grand Warden, and Fireheart Stun Blaster naman kay Dragon Queen. Tulog na mga mods. Subscribe to Ken's. Oh guys, kung gusto nyo akong supportahan, ito, punta kayo sa YT channel ko guys. Pwede kayo mag-follow, mag-subscribe sa akin dyan, and then malaking tulong sa akin yung panonood nyo ng mga videos ko dyan daily. Then natin kukunin yung ating pang-upgrade ng stream para makapagbigay sa inyo na mas malinaw, mas smooth, and makapag-stream tayo multiple platforms. Okay. Jump spell para magkaroon ng access sa may Town Hall Park. Pupunta naman dito yung throwers niya. Good thing, pre-activated na yung Rage Spell Tower dito sa may right side. Oy, si Ward! Sino to? Si Warden! Woohoo! Warden! Saan ka pupunta? Warden! Woohoo! Yan, bumalik sa throwers. Lookong Warden. Oy, Witches and Headhunters yun naman ng CC dito. Aray ko! Namatay yung Grand Warden niya. May tumagos na Headhunters. Ito pa yung 3 piraso, sir! Sir! Okay. Na-snipe ng Headhunters dito yung kanyang Grand Warden. Ang kapal pa ng mga defenses dito ni Kinara. Mukhang makakadepensa na maganda to para sa Boom Academy. Buhay pa yung Witches, guys! Aray ko, 2 Witches pa to. Wala siyang pang-clear ng Witches. Nako, stack up malala na tong Dragon Duke niya dyan. Ayan na nga, sir. 2 Witches. Disaster yan, boss. Okay, totem spell. Kaya lang, ito na. Oh, ayun. Oy, grabe, says nice. walang tulugan ta. Nice. Walang tulugan. Hindi. Kalma. Si Tatang talaga eh. Huwag na kayo matulog, umaga na. Kulit ng Witches. Sayang. Kakapusinsiya na dito si Paul. Sakit pa ng mga defenses na naiwan. Sino nag-champion sa international, boss? Marami. Kung ang tinatanong mo ay yung Worlds ni Clash of Clans, ang champion last year ay Tribe Gaming. Nice try lang para kay Paul. Nice defense para kay Kinara. 2025 World Champions ay Tribe Gaming. Repatted Gaming / Synchronic Gaming / Project 7, sila yung 2024 World Champs. Yung 2023, Clash Champs / Psycho Esports / Elevate / HTM. Ang dami ng pinagdaanan ng mga koloko, yung daming team names. Buti na lang di magagalit si mama kasi ginabi na ako natulog kasi umaga. Eto na, next attacker from Boom Academy, si Izu. Oy! It's a miracle! Ayaw na ng e-drugs. Oy, Izu, ayaw mo na ng e-drugs? Nag-switch siya dito sa Dragon Riders. Akala ko consistent na talaga siyang gumamit ng e-drugs eh. Pero this time, Dragon Riders yung baon niya. Rocket, Backpack, Fireheart, Giant Arrow, Healer Puppet, Eternal Tomb, Healing Tomb, Meteor Staff, Dark Orb. Good luck. Combo, sir. Moises Strat. So, pwede nga natin tawagin Moises Strat since merong Noah's Ark na strat, diba? Moises Strat. Grabe, kinlear niya muna dito para may setup ng Giant Arrow, boss. Kailangan mo natin ibitaw. Okay, multiple Quake Spell. Rocket Backpack! Giant Arrow! Wow! Woo! Grabe si Izu. Nag-setup muna dito. Kinlear muna yung mga bonus buildings bago mag-drop ng Archer Queen Giant Arrow. Nice. Veteran move. Ganda. Hindi kasi nila pinipilit talaga yung ano eh. Hindi nila pinipilit ibitaw yung Giant Arrow sa alanganin na pwesto. Saka madalas kinokontra na ng mga base builder kasi yung pwesto eh. So ang ginagawa nila, nag-i-invest sila ng mga extra troops para makapag-clear ng mga ilang buildings para ma-set up yung Giant Arrow. Okay, super minions yun naman ng kanyang Siege Barracks. Nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb. Overgrowth spell sa may left side. Si MP meron pang Dark Orb dito. Kaya lang wala pala siyang revive spell. Teka lang, delikado si Izu dito. Aray ko, sir, delikado ka dito. Sino kukuha ng Town Hall? Binabanatan ng defending MP dito. Nice, buti na subsup ng Inferno Dragon. Kaya lang, wala siyang pag-asa makuha yung Town Hall dito, Izu! Sir,
Patay ang Boom Academy. Delikado sila. Mapipiso dito si Izu. Yun lang, sir. Yun lang. Mukhang mababasag ang win streak ng Boom Academy, sir. Sir, mukhang mababasag ang win streak ng Boom Academy. Nice try lang para kay Izu and beautiful defense para kay Palma. As of the moment, meron silang tig-apat na attacks dito. Pero lamang ang win or die ng 1 star and 0.20 lang, 0.2% lang. Grabe, sayang. Dikit lang sana sila. Kung na-secure dito ni Izu yung Town Hall, same stars and same percentage lang sana sila halos. Mapuputol ba yung win streak nyo? Bujek says gumagana na Boss Ken. Gumagana na, guys. Ilan win streak nito, Enrique? Tinalo nila JSWFY, Zeus Esport, Reckoning, Team Electros, Psycho Esports, MG Esports. Win streak, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 win streak. Kita nyo naman, capable talagang gumamit dito si Kinara ng mga iba't ibang strat. So, isa rin siya sa highest hit rate player ng Boom Academy. Isa rin siya sa impressive attacker nila. Pero dito sa may win or die, si Spiz. Isa na rin to sa medyo matagal-tagal na rin nagko-compete. Isa na rin sa mga masasabi nating veteranong player. So, good luck. Good luck, good luck. May pag-asa pa ang Boom Academy dito if ever makasecure ng 3 stars dito si Kinara and makadepensa sila dito kay Spiz ng medyo mababang percentage. Good luck. May pag-asa pa, promise. Kasi kailangan maka 3 star ni Kinara, kailangan nila makadepensa kay Spiz. So, para may chance pa ang Boom Academy. Good luck. Throwers, ang baon ni Spiz dito. And Moises Strat, eto na, multiple quick spell. Giant Arrow, Rocket Backpack! Di niya nakuha yung Clan Castle. Okay, may backup naman siya ditong Poison Spell. Okay, focus natin dito. Mamamatay rin naman si Dragon Dock dito sa may ilalim. Pero if ever maka 3 star dito si Spiz, wala nang chance yung Boom Academy. Pero if ever makadepensa dito yung base ni Izu with medyo medyo low percentage, may pag-asa manalo dito ang Boom Academy. Parang 3 star or lose attack yun para kay Kinara. Kaabang-abang talaga attack ni Kinara. Oo. Nausog mo si Izu, Boss Ken, sayang, no? Hindi, nagpalit kasi siya ng strat eh. Hindi siya nag-stick dun sa Electro Dragon. Okay, revive spell kay Dragon Duke. Overgrowth spell sa may left side. Teka lang, out of spell support na agad si Spiz dito. Kaya lang, wala na rin masyado. Teka, depende dito kay Dragon Duke. Once na matapos yung overgrowth spell dito, masakit pa yung mga defenses sa left side. Okay. 1 minute and 37 seconds para kay Spiz. Actually, kaya to. Meron siyang enough firepower dito. Marami pa siyang throwers dito. Boy pa si Warden. Ang problema, yung healers niya dito ay nandito sa isang throw. Ang hilig sumama ng multiple healers sa isang pirasong thrower. Sir, basag ata to. Teka lang. Hindi ko masabi. Ay, Warden oh! Warden! Ay, ang galing mo talaga. Very good ka. Oh, ganda ng ginawa. Ang galing mo talaga, Warden. Dahil dyan, makakadepensa pa ang base dito ni Izu. May pag-asa pa yung Boom Academy, guys. 3 star or lose attack to para kay Kinara. Sir, may pag-asa pa. May liwanag pa yung Boom Academy, promise. 3 star or lose attack para kay Kinara. Pag sumablay si Kinara, talo ang Boom Academy. Pero pag naka 3 star si Kinara, panalo ang Boom Academy. May pag-asa pa. Sir, may pag-asa pa ang Boom Academy dito. Hindi pa tapos ang laban. Teka lang, huwag mo sabihin. Basag pa ata, guys. Guys, basag pa ata. Wow! Beautiful attack from Spiz! Akala ko sablay, sir. Grabe! Yun na nga.
Kalungkutan para sa Boom Academy. Puto lang win streak, sir. Don't celebrate too early, kaya nga. Akala ko depensa na, namatay yung Grand Warden, tapos parang ilang piraso na lang yung thrower sa ilalim. Buti na lang pala yung Fire Spitter, nakabuga dun sa kabila. So yun nga, mapuputol na yung win streak ng Boom Academy dito. Tignan nga natin, kung medyo masakit sa dibdib to, pag naka 3 star si Kinara. Tignan nga natin. Doon nakabato yung Poison Star. Okay. Binato ng Poison Spell Tower yung minion. Na-pull niya. Nice. Okay, tignan natin. Last attacker from Boom Academy si Kinara. Super Witch, ang baon niya dito. Fireball ba to? Okay, Fireball. Ganun ulit, guys. Fireball Moises Strat. Kakaiba talaga. Okay, 2 in B. Quick Spell. Fireball! Nice. Mukhang paborito ni Kinara ngayon to Mukhang ayun talaga yung pinapractice niya, guys. Fireball with Giant Arrow. Fireball with Moises Strat. Okay, what's next? Mapuputo lang win streak ng Boom Academy. Aray ko po. Grabe clutch ng minion. Si minion binato yung poison. Pinapop ng poison. Hindi ko Lawrence napansin. says green up niya yung minion sa taas para malinis yung speeder and nakuha niya din yung poison. Oh! Sayang. Okay, ito na. Multiple quick spell. Skeleton spell. Giant arrow. Rocket backpack! Grabe. Sobrang smooth talaga gumamit ng mga to ng rocket backpack giant arrow Yung accuracy ng Boom Academy talaga, ang taas. 100%. Izo has been kicked from the boom. Wag naman. Okay, Phoenix activated para kay Dragon Duke. Meron pa siyang Spiky Ball dito and marami pa siyang spell support. Nag-pop na siya dito ng Giant Gauntlet. Tornado Trap activated. Triple Super Witches ang dala dito ni Kinara. Multiple Rocket Balloons galing sa may Log Launcher. Queen dito buhay pa sa may bandang ilalim. Tatlong Super Witches niya dito buhay pa. Si Warden para magbigay ng Rage Aura. Okay, may snipe ng Queen dito yung Ricochet Cannon. Totem Spell pang distract sa Guardian. Teka lang. Meron siyang revive spell, guys Hinohold niya pa. Okay, ginamit niya yung revive spell kay Dragon Duke. Meron pa siyang Invis spell dito. Meron pa siyang free spell. Basag to. Okay, free spell muna sa may air defense and Ricochet Cannon. Valkyrie sa may Dark Barracks. Meron pa siyang Invis spell dito. Masesecure ni Kinara yung 3-star dito sa base ni Spice. Grabe, impressive talaga to si Kinara. Sayang, sir! Sayang! Aray ko po. Naputo lang win streak dito ng Boom Academy. Solid hit. May kasama pang swag spell para kay Kinara. Pero yun nga lang, sir. Congratulations sa win or die for winning this round against Boom Academy. So sila ang magpo-proceed dito sa round 2 or week 2 ng Auracos Season 2. Mukhang malalaglag na agad ang Boom Academy dito since single elimination ata ito pag early rounds. Sayang, sir. Tignan nyo, panalo yung Boom Academy dito. Teka lang, parang draw ata sila. Ilang percent ba dagdag nung pag nakuha yung Town Hall? Malaki-laki ata Pero yun nga, panalo sana sila kung naka 2 star si Izu, no? 0.2 lang, sayang.